Imagine ilang araw na simula nung malaman ni Aileen na hindi niya anak si Malaya. And yet, I haven't heard from Bobby. Ayoko naman pakialaman ng privacy ng mag-asawa. Pero tinatawagan ko si Bobby, ayaw naman sagutin ang tawag ko. What if tadhana na po yung gumagawa ng paraan? Sabay kaming pupunta sa fertility clinic para malaman kung may mali ba dun sa naging IVF procedure na ginawa sa amin. Baka kung hindi kita kinopronta, hindi ka pa aamin. Ano? Magsabi ka! Wala kayo sa akin. Yun po talaga yung sasabihin ko. Dad. Gusto lang namin malaman kung ano nangyari kay Dad. May sinabi ba siya sa'yo? Si Sir Nelson. Inatake po siya sa puso. Dahil sa'yo, Alexa eh. Kung may gawa niyan eh. Yaya, sige na. Umupo ka muna doon. Tapos kwentuhan mo kami. Ano ba kasing pinag-uusapan ni na Aileen at Tito Nelson noon? Nag-aaway ba sila? Galit ba si Tito Nelson? Naglalaba po kasi ako noon eh. Tapos ayun, bigla ko na lang narinig na sumisigaw si Ma'am. Wala ka talagang narinig na anything at all sa pinag-awayan na baka tungkol kay Malaya? Right. Yeah, pwede ba ako makahingi ng tubig at saka tissue? Ang init kasi. Opo, Ma'am. Ako na rin, ha? Opo, Ma'am. Thank you. Girl, ano ba? Halatang-halata yung pagtatanong mo. Dapat simplihan lang. Baka mamaya makala tayo na may alam tayo. Eh girl, alam naman natin pareho yung totoo na kaya inatake si Tito Nelson dahil sa DNA test na nilabas mo. Pag may nangyari dun sa matanda, that's on you. Ingay dito. Ano yun? Ay naku, ito yung paternity test. They might use this against you. Bago, please. Eh, Ma'am, may kinuha po pa kayo dyan? Excuse me? Are you accusing us of being magnanakaw? Wala po akong sinabing ganun na. May CCTV pala kayo dito? Opo, Ma'am. Pinakabit po yan dati ni Sir Bobby para raw makita ni Ma'am Aileen kung kailan siya maalis at saka dumarating ng bahay. Tsaka para ma-check na din po nila kung may mga dumarating na bisita na ayaw ni Ma'am. Obviously, ikaw yung tinutukoy niya. Say hi to the camera, Alexa. So, Yaya, ibig sabihin buong araw nakarecord tong camera na to? Opo. Nagsinungaling ka kay Bobby? Ate, alam ka naman sabihin ko sa kanya na kaya inatake si Dad dahil nalaman niya na hindi talaga namin anak si Malaya. Stress na nga sila sa nangyari kay Dad tapos dadagdagan ko pa. Eh, kailan niyo sasabihin na totoo? Hindi ko alam. Ewan ko. Naghahanap na ako ng perfect timing. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo na ang totoo kay Bobby para nababawasan na yung bigat ng nararamdaman mo. At hindi ka na nagsisinungaling sa asawa mo. Tingnan mo nga, oh. Naunahan ka pa ng biyenan mo. Malaman niya ang totoo.
Pero hindi ko pa rin talaga alam kung bakit merong result ng DNA test si Daddy. Confidential yun eh. Hindi niya dapat basta-basta makahawakan yun. Eh, malay mo naman, aksidenteng na ibigay. Di ba magkapareha sila ng pangalan? Robert Horado? Posible pa rin mangyari yun. Aileen, Ate, natatakot ako sa magiging reaksyon ni Bobby. Baka magalit siya. ganun talaga. Magagalit siya, magagalit sila. Pero ang dapat sisihin yung clinic dahil sila ang palpak. Aileen, sabihin mo na kay Bobby. Bago sabihin ng biyenan mo ang totoo sa asawa mo. Oh, ayun oh! May kinuha kayong papel. Ano yun? Ito ba? Ang kalat to. Ang dumi oh. Palibhasa, hindi ka kasi marunong maglinis, kaya ako na maglilinis para sa'yo po. Sitigil nga kayo? Yaya, patingin ako ng earlier footage. Ho? Anong ho? I-rewind mo! Gusto ko makita yung pag-uusap ni na Tito Nelson at Aileen, okay? Akin na nga! Ako na! Tabi! Ayan. There you go. Hala! Nag-aaway si Sir sa si Ma'am? Ano kaya pinagtalunan nila? Yaya, hindi na importante yun. Okay? Ang importante, enough proof na to na si Aileen ang dahilan kung bakit inatake si Tito Nelson. Bobby, may sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay Malaya. Bakit? Anong nakakatawa? Parehas kasi tayong iniisip eh. I was trying to recall kung ano yung last conversation namin ni Dad. And it was about Malaya. Sobrang worried niya nung na-discuss siya kayong dalawa ni Malaya. Dahil doon, gusto niya kayong bigyan ng sarili niyong kotse at personal driver para daw hindi na kayo nagko-commute. Grabe naman. Sweet talaga ni Dad. Alam mo si Dad, sweet talaga yon. Hindi lang talaga halata sa itsura niya. Pero alam mo, yung puso niya, punong-puno ng pagmamahal. Lalong-lalo na sa mga apo niya. Kaya nga siguro nagkaroon ng heart condition eh. Alam mo, Han, ang tanging hiling ko lang, sana kung hindi ko man mahigitan, at least mapantayan ko man ng yung pagmamahal ni Dad sa amin. Sana pag lumaki si Malaya, masabi niya rin na ang swerte niya. Ang swerte niya kasi ako yung daddy niya. Bobby.
Bobby. Wala na ang daddy. Wala na ang daddy. Kuya naman. Biruan. Seryoso na. Seryoso na. Bobby, I wish nagbibiro kami. Pero I talked to his doctors kanina. Hindi niya kinayanan yung operation. Hindi. Malakas pa ang daddy. Kaya niya yan, di ba? Marami na siyang pinagdaanan. Malalampasin na rin yan. Di ba? Di ba? Di ba? Ang daya mo naman dun. Ang dami-dami pa nating plano. Di ba nga? Magpapatayo pa kayo ng retreat house sa La Union. Gusto niyo magkaroon ng retreat house para sa mga apo niyo. Nakabili na nga po kayo ng lupa eh. Design nyo na lang po yung hinihintay. Do you know what, Dad? What's your greatest creation? Dad, my life. Every step of the way, nandyan kayo para sa akin. Every victory, nandyan kayo to celebrate with me. Every failure, nandyan kayo para palakasin yung loob ko. Pero Dad, paano na ako ngayon?
Paano na kami? Ate, kasalanan mo to. Kasalanan ko bakit namatay si Dad. Eileen, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan. Walang may gusto. Hindi mo ginustong mamatay si Sir Nelson. Pero inatake siya sa puso ng dahil sa akin. Dahil nalaman niya na hindi niya tunay na apo si Malaya. Namatay siya ng galit at disappointed. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Sana noon pa lang sinabi mo na kay Bobby yung totoo. Ate, paano na to? Paano kapag nalaman ni Bobby yung totoong nangyari? Siguradong sisisihin niya ako. Huwag mong isipin yun. Mahal ka ng asawa mo. May intindihan niya ang lahat ng nangyayari. Pero anong sasabihin ko? Bobby, namatay si Daddy dahil nalaman niya na hindi natin tunay na anak si Malaya. Ano na lang iisipin niya? Na yung anak na kinikilala namin ay hindi namin talagang kadugo. Tapos yun pa yung dahilan kung bakit namatay yung tatay niya. Siguro nga, huwag mo munang sabihin ang totoo kay Bobby. Masyado pang magulo. Nagluluksa pa si Bobby. So, hindi ko na muna sasabihin yung totoo na hindi namin anak si Malaya? Sa ngayon. Kasi magulo, mahirap. Nasa proseso si Bobby na mas kailangan niya ng karamay. Kailangan ka niya. Kaya bigyan natin siya ng panibagong problema. We are going to St. Andrew's Hospital. Drive safely. Taga, pupuntahan natin si Tito Nelson? Saan pa ba tayo pupunta? Sigurado ako nandun ngayon sa hospital si Bobby. At maloloka yun kapag nakita niya yung CCTV starring his very own wife and his beloved father. Oh my gosh, Alexa. Inatake na nga sa puso si Tito Nelson, manggugulo ka pa. Hindi naman panggugulo yung pagsasabi ng totoo. Bobby deserves to know kung ano talaga nangyari sa dad niya. And who caused his father's heart attack. Ay, kawawang Eileen. I'm sure makakancel yan pag nakita nila yung video niya. Ang sabihin mo, hindi lang siya makakancel. I-void pa siya ng buong pamilya Corrado. Nakipag-coordinate na ako sa funeral parlor. Sila na rin ang bahala mag-asikaso ng wake ni Dad. Siguro umuwi muna kayo ni Eileen para makapagpahinga din kayo. Ako na bahala. Thank you. Bobby,
Jeannie, Kuya Carlos. Anong ginagawa mo dito? I heard what happened to Tito Nelson. How is he? Is he safe now? He's dead. Hindi niya kinaya yung operation. What? Mommy! Nakikiramay po kami. Thank you. Lahat kami na-shock. Tumalaw lang ang dati kay Aileen at Malaya. Inatake na siya sa puso. Really? Dumalaw lang si Tito Nelson kay Aileen. Nothing more, nothing less. That's what Aileen said. But that's not what I heard. Alexa, pwede ba? Kung galit ka kay Ellen, pwede ba magpaliban mo muna? Hindi mo ba nakikita? Lahat kami naging gripo. Whose fault is that? Sino ba ang may kasalanan kung bakit inatake sa puso si Tito Nelson? Huh? What are you talking about? Bobby, pumunta kami sa bahay niyo kanina. At nakita namin to. Look. Si Aileen. Si Aileen yung dahilan kung bakit inatake sa puso si Tito Nelson. Dad, patawarin niyo po ako. Tinago ko yung totoong pagkatao ni Malaya dahil gusto kong sarilinin mo na yung problema. Naging mabuti kayong biyanan sa akin. Tinanggap niyo ako. Minahal. Pati ang pamilya ko. Sinuportahan yung relasyon namin ni Bobby. Kapag nag-aaway kami, kayong unang tumutulong para magkaayos kami. Kaya sana mapatawad niyo ako sa pagsisinungaling ko sa inyo. Pagkatapos po nito, sasabihin ko na po kay Bobby yung tungkol kay Malaya.
Aileen? Ayos ka lang? Huh? Ayos ka lang ba? Shh. Tama na. Siya nga pala. Kanina pa nagtitext si Bobby. Hinahanap ka niya. Tumatawag rin pala siya sa akin. Bakit kaya? Halika. There she is. The woman behind Tito Nelson's death. Hoy, Alexa. Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Wala kang katibayan, wala kang pruweba. Wala ba talaga? Wala kang kinalaman sa pagkamatay ng daddy? Bawal siya ma-stress. At hindi siya dapat nagagalit. Hindi ka dapat gumawa ng kahit ano na ikakastress niya. Tigilan niyo ng kapatid ko, pinagkakaisahan niyo siya! Bakit ba kasi kayo nag-aaway ni Dad? Nalaman na ni Dad yung tungkol kay Malaya. What about Malaya? Hindi natin tunay na anak si Malaya. Pero hindi ko naman pala kayang manganak ng natural way. Pero pati IVF, failed pa din. What a shame. Pumalma ka muna. Paano ko akalma? Namatayan ako ng tatay! Tapos yung anak ko, hindi ko alam kung tunay kong anak!